piso na daw ang halaga nito. Sanchez, handa na ba kayo sa 30 umatikabong minuto ng Balitang K? Star Wars Collection ni Manny Boy. Hinaiingitan ng mga totoy. Pakiramdam ko, bumabata ako. Bumabalik ako doon sa mga kabataan, sa mga childhood days ko. Wala nang mapaglagyan. Wala nang mapaglagyan. Ay nako, may the toys be with you. Sa mga kabalita nating tausog sa Rayo-Rayo mahapon, mahigit isang buwan na ang nakararaan ng dumugi ng mga manonood ng pelikulang Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Natatandaan pa ba ninyo? Subalit para sa mga tagahanga ng naturang pelikula, halos buong buhay nila ay ibubuho sa pangungulikta ng mga laruan at iba pang paraphernalia ng sikat na sci-fi series. Isa na dito si Ginoong Manny Boy Yam na mayroong humigit kumulang sa 500 koleksyon ng iba't ibang Star Wars character na sinimulan niyang kolektahin noon pang 1994. At mahigit 100,000 piso na daw ang halaga nito. Maliit man o malaki, batyagang inipon ito at ngayon buong pagmamalaking sinasabi, May the toys be with you. Abat itong si Manny Boy, isa palang tunay na devoto ng Star Wars. At bilang miyembro ng International Star Wars Fans Club, siya ngayon isa ng Official Jedi Knight. Sa edad niyang 29, kompleto na ang kanyang koleksyon. Mula sa pangkaraniwang laruan hanggang sa pinakapampihira. Natatandaan niyo pa ba si Rancor? Si P.O. Mark IV. Ang matapang na Twin Warrior na si Chewbacca. Ang nakatitiring si Jabba the Hutt. Kasama na ang kanyang banda na Max Rebo. They don't sense it. Fear to the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Sa paglabas ng Episode 1, siyempre ba, nabuksan ang bagong kabanata. Ang Namo Starfighter, sasakyang nagligtas kay Anakin. Ito rin ang sasakyang nagpasikat kay Manny Boy. Ang maskara nito na ginamit sa pod racing. Dito siya mag-aala Anakin. Pwede ka rin maging si Stormtrooper, Darth Vader, at Darth Maul. Kung trip mo namang mag-telebabat, gamitin ang Darth Maul phone. Buhay na buhay ang klasikong Star Wars sa yamang koleksyon ni Manny Boy. Mula sa posters na nagkakahalaga ng $40, mga tuwalyang tila di mo gagamitin sa ganda, librong sing mahal ng encyclopedia, mga gamit pang party, exclusive shirts and shorts, at lahat ng uri ng laruan. Pakiramdam ko, bumabata ako. Pakiramdam ko, bumabalik ako doon sa mga kabataan, sa mga childhood days ko. Sa dami nito, ngayon wala ng paglagyan. Eh bakit di na lang niya ipamigay? Ay, hindi. No way. No way. Pwede siguro sa mga anak ko. Ang dami, di ba? Pero alam nyo ba na sinimulan niya lamang ito bilang regalo sa kanyang anak noong ika-5 kaarawan nito. At pagpapatunay lamang niya na hindi lamang ang mga bata ang naa-addict sa Star Wars, kundi maging mga matatanda.